Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petio Corpus, ako po si Aliyah Ikatlo. Nagawa mo rito. Naligaw lakay. Nagawa dito, ha? At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. 11 ng buwan ng Enero. Batangas sa Congressman Ralph Recto napili bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Aba, manunumpa na bukas sa Malacanang. Ayon sa kanyang dating girlfriend na si dating Governor Vilma Santos Recto. Ala magpabari ka, Congressman Ralph. Napaulat na tig 20 million pesos na suhol sa mga kongresista para amyendahan ang saligang batas inalmahan sa kapulungan. Controversial na shipment ng US fuel sa Subic galing Hawaii. Kinumpirma naman ng Amerika. Pagtatakda ng SRP sa bigas sinantabi ng Department of Agriculture. SUV naman na isang senador. Toyota Fortuner na may plakang number 7. Dumaan sa EDSA busway, isang sasakyan ng kongresista nasita rin. Paglilitis ng Sandigan Bayan kay dating DOH Secretary Garin at iba pang mga akusado sa Dengvaxia scandal tuloy. Motion to squash, ibinasura. Wow. Kongresuman isasalang sa investigasyon. Dami naman tinamaan ng gastroenteritis sa Baguio City. Abay lalo pang dumami. Umabot na mahigit na 2,000. Bulkang Bulusan nagpaparamdam, seismic activity tumaas. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Kinumpirma ni dating Batangas Governor Vilma Santos Recto na ang kanyang mister na si House Deputy Speaker Ralph Recto ang napili na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Ate V, nakatakdang manumpa sa Malacanang si Congressman Recto sa bukas araw ng Biyernes. Pero wala pang pahayag mula naman sa Presidential Communications Office ukol sa naturang appointment ni Recto. Papalitan ni Recto sa pagkakalihim ng Department of Finance si Secretary Benjamin Gigolo Diokno. Matagal nang napahabalita na lilipat appoint si Recto bilang Department of Finance Secretary. Kapalit ni Secretary Benjamin Diokno na maaari namang ibalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lakay, sunod-sunod ang blessings sa pamilya Recto dahil una si Ate V, ang kanyang MMFF movie talaga ng mga tinangkilik ng publiko at Best Actress pa. Si Ate V. When it rains, it pours, sabi nga, ha? Sa iba pang balita, pumalag si later Representative Richard Gomez sa kumakalat na balita na inalok umano ng tig 20 million pesos ang mga kongresista para simulan ang pagpapapirma sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Ayon kay Gomez, hindi sila kailangang bayaran pagdating sa pagsusulong ng constitutional reforms, lalo na kung ang layunin nito ay mapabuti ang ekonomiya at buhay ng mga Pilipino. Katunayan, inamin ni Gomez na handa siyang manguna sa charter change
sakaling atasan para sa mas makahikayat pa ng foreign investments para mas maging business-friendly anya ang bansa. Sabi pa ng kongresista, sa pagtatalakay sa constitutional reforms, mapag-uusapan na rin ang ilang issue gaya ng political dynasties, korupsyon at pagprotekta sa karapatang pantao. Una rito, inamin ng liderato ng Kamara na prioridad na isulong ang pagbabalik sesyon ngayong Enero ang pagtatalakay sa Chacha pero limitado umano sa economic provisions. Sana nga. Samantala, umapila ang Department of Health sa mga nagsusulong naman ng charter chains na huwag gamitin ang Department of Health sa kanilang kampanya. Ganun ba? Ginamit ba? Ang pakiusap ay ginawa ni Health Undersecretary Erica Tayag. Sarap na mga report na ginagamit sa signature drive para sa Chacha ang kanilang medical assistance program. Sinabi ni Yusek Tayag na ang nabanggit na usapin ay wala sa mandato ng Department of Health at dapat ipaubay na lamang ito sa mga mambabatas. Una rito ay nairita naman si Senator Amy Marcos sa report na sinasangkalan sa signature campaign ang financial aid ng gobyerno at tulad na lamang ng medical assistance program ng DOH. Ipinanukala ng isang kongresista ang posibilidad na ilagay sa kontrol ng gobyerno ang pangangasiwa sa power sector. Ito ang rekomendasyon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro para maiwasan maulit ang nangyaring brownout sa Panay Island at ilang bahagi ng Western Visayas. Ayon kay Castro, dahil pribado ang energy sector, tubo at kita umano ang hinahabol ng National Grid Power Corporation, maging ang mga generation companies at distribution utilities. Una rito, iminungkahi ni House Deputy o House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na repasuhin na ang prangkisa ng NGCP. Oras alas 4:16. Mauulit lamang ang nangyaring malawakang blackout sa Western Visayas kung hindi agad tatapusin ang mga infrastruktura ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Sa panayam ng DZRH kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi niyang masaya sila sa naging rekomendasyon ng Department of Energy sa hearing ng Senado. Ayon kay Governor Defensor, panawagan din nilang tapusin na ng NGCP ang infrastruktura na ahensya, katulad na lamang ng Phase 3 ng Cebu Negros sa Panay Transmission Line o Transmission Line na nag-uugnay mula Visayas hanggang Mindanao. Paliwanag ni Defensor, maulit lamang ang nangyaring blackout kung mananatiling mahina ang grid sa kanilang lugar. Narito si Governor Art Defensor. Halimbawa, yung Phase 3 of Panay Grid at mga substations. Kasi lakay tayo, kung hindi magagawa agad, mangyayari uli ang blackout. Nangyari na ito noong April 2023, nangyari noong nakalaang linggo, at mangyayari uli ito if our will continue to remain weak and vulnerable. Kinumpirma naman ng Estados Unidos ang pagdaong ng kanilang commercial tanker sa Subic Bay para maghatid ng petrolyo na galing sa Pearl Harbor sa Hawaii. Ayon sa US Embassy, isa lang ito sa mga ginagawa nilang paglilipat ng langis mula sa pasilidad ng US military sa Pearl Harbor patungong ibang lokasyon. Dagdag pa ng embahada, dumaan sa tamang channel sa pamamagitan ng logistic contract ang shipment ng commercial tanker na Yosemite Trader. Una rito, kwestiyon ni Senator Amy Marcos ang palihim na paglilipat ng 39 million gallon ng US fuel sa Subic Bay.
magdadala ng langis dyan, may pinaghahandaan ba? Kaya nga lakay, ayan ang kine-question ni Senator Amy Marcos. Para sa Taiwan ba yan? O dito sa atin? Samantala, isinantabi naman ng Department of Agriculture ang unang anunsyo o mga rekomendasyon na magtakda ng suggested retail price SRP sa bigas. Sa isang pahayag, nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na hindi sila magpapatupad ng SRP sa bigas. Ayon sa kanya, ito'y dahil pabago-bago ang presyo ng bigas at agricultural products sa pandaigdigang merkado, dulot naman ng El Nino. Paliwanag pa ni Laurel, ang nabanggit na panukalang SRP sa bigas ay isang idea lamang na batay sa mga posibleng remedyo sa pagtaas ng presyo ng bigas batay sa Republic Act 7581 o Price Act. Samantala, lakay, anong petsa na may mga motorista pa rin na dumadaan dyan sa EDSA busway. Sa katunayan ay nahuli ang isang sasakyan na may plakang 7 o ang numerong ibinibigay sa mga senador matapos itong dumaan sa EDSA busway. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, may isa pang nahuling kongresista na dumaan rin sa busway ngunit tumanggi na silang pangalanan nito. Bukod sa sasakyan ng senador at kongresista, isang pulis din ang nahuli ng MMDA. Ayon kay Gabriel Go, head ng MMDA Strike Force, hindi sila titigil na manghuli hanggat hindi natututo ang publiko. Binigyan din sila ng ticket at pinagmulta ng hindi bababa sa 5,000 piso. Luma na yata yung plakang number 7 nung Toyota Fortuner, ha? Baka hindi na senador ang may-ari niyan. Sino kayo may-ari niyan, ha? Alam kayo ni senator yan kasi ang sakay lang yung driver. Yung congressman naman na number 8. Ayan lakay, pinapakita sa ating 17 RH Congress, ano yan? 19 Congress. 19, ano yung 82 ba yun? Yung sa kanan. R2. Lakay, R2. R2. Sino si R2? Babalikan po natin lang pang detalye na ating mga balita. Nako, itong si dating Health Secretary at ngayon ay Congresswoman Janet Garin. Nako, lilitisin ng Sandigan Bayan. At iba pang akusado sa kontrobersya ng Dengvaxia. Nako. First time yata isang pang-ilang congressman na itong congresswoman na may kaso. Ayan, kasama na si Congressman Arnie Teves. Samantala, nako yung mga taga Baguio City na babahala dahil dumadami Miss Aliyah ang tinatamaan ng gastroenteritis. Magandang hapon, Mayor BBM. Benji Banyes Magalong. Umabot na sa mahigit 2,000 ang tinamaan. At Bulkang Bulusan, nagpaparamdam. Nag-aalburuto ayon sa PHIVOLCS. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, ganap ng 4:22. Oras, ba't ikaw nandyan? Oras, Sister L. 4:28. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang balita mula sa Malacanang, ha? Ang Pangulong Marcos, Miss Let, bibiyahe na naman. Oh my God. Bakit parang naalala ko nung nakaraan mayroon kang nabanggit na
Baka pwedeng bawas-bawasan. Oo nga eh. Aba, ang ating Pangulong Marcos mukhang mag-around the world. Ano talaga ay mayroong purpose. Anong meron sa Germany, Mr. President, ha? Abay, gusto ba dun ng Van Houten? Ayan. Chocolate yun. So kaya ay hotdog. Yung ano? Sure. Ano yung German hotdog? German sausage. Gusto ko yun, Lakay, masarap yun. Akala ko Vienna sausage yung kinakain mo. Gusto ko yung German, tas medyo spicy pa. Anong tawag doon? German from. Frank's pera yun eh. Frankfurt, ano ba yun? Ano Lakay? Frankfurt, ay lugar pala yun. may sikat na ano na brand ang mga German hotdog malalaman natin kay Let yan, baka alam niya yan. At kailang bibiyahin Pangulong Marcos Misalet at kinumpirma naman ng Malacanang yung appointment ni Congressman Ralph Recto bilang bagong Finance Secretary. Mukhang ito na yung changing of the guards. Natatawa ako. Bakit? Kasi parang last year, 2023, binububwit mo lang yan. Kaya nga eh. Iba talaga ang radar ng bubwit mo, Lakay. Mukhang magkatotoo na, ha? Kaya nagkukumpira pa lang yan si Ate B, hindi Si ang Ate B. Malacanang. Oo nga eh. Paano kaya yan? Manunumpa pa lang daw, Lakay. Kaya nga, ha? At yung chairman ng SBMA, mukhang over-speeding daw kaya papalitan na rin. So confirm na rin ito, Lakay. Malaman natin kay Let. Mukhang ito na yung sinasabi ng Pangulong Marcos ang Malacanang na may mga new faces. Magkakaroon ng rigodon o kaya pagpapalit ng mga opisyal ng gobyerno ngayong New Year 2024. Kailan ng biyahe ng Pangulong Marcos sa Germany, Miss Let? Report mula sa Malacanang. RA number 14, Let Narciso Gutenhauten. Ay, Gutenhauten. Guten morning. Ano nga bang good afternoon sa Germany? Sa German. Morning, Guten basta kaya mo yun, Lakay. Pag good afternoon, Lakay, Guten Tag. Ayun, Guten Tag. Morning is Guten. Pag morning naman, i-check natin yan kay paring Google. Di na kasi nagtetext. Guten Morgen. Ayun, Guten Morgen. Ayan. Di na kasi nagtetext si Ma'am, ha? Ito nga ba yung listener natin sa Germany, ha? Si Ma'am Kapili, ayan. Inaano kanya, Lakay? 101, German 101. Alam ko lang, Sprachenheit, Heil Hitler. RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, pupuntang Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Marso. Kinumpirma ito ng Pangulo sa pagbisita sa Malacanang ngayong araw ng Foreign Minister ng Germany na si Annalena Baerbock. Ayon kay Pangulong Marcos, ilang buwan din silang nakipag-ugnayan sa Germany para ayusin ang pagbisita doon hanggang sa nakapagtakda ng petsa sa March 12. Naniniwala si PBBM na magkakaroon ng maraming development sa ugnayan ng Pilipinas at Germany pagkatapos ng kanyang biyahe sa Berlin. Mapadadalas rin anya ang pagbisita sa bansa ng foreign minister. Sinabi naman ni Baerbock na may 10 taon na rin ang nakalipas nang may bumisitang presidente ng Pilipinas sa Germany. Inaasahan rin daw niya na magpapabalik-balik siya dito sa Pilipinas sa mga susunod na panahon. Tungkol naman, Lakay, kay Congressman Ralph Recto. Bago kay palasyo dyan. Yes. Bago kay Congressman Recto, ayan yung biyahe mo na ng Pangulong Marcos. Ilang days ang biyahe niya sa Germany? Wala pa, Lakay. Nabanggit lang kanina yung date na March 12 doon nag-uusap nga sila. Kaya ayan, nakagip. Ayan. Sino ba ang ambassador natin sa Germany? Dati yung kasama namin sa motel yun. Side office ng Vinta Lads, Halina Lads, si Ambassador Maria Cleofe Pecci Natividad. Ayan, naging ambassador yan sa Germany.
At nung panahon ni Pangulong Pinoy, nagpunta rito yung Chancellor ba ng Germany? Ayan. So anong, bakit Germany? Parang siya pa rin lakay, Irene Susan Natividad ba? Hindi, Maria Cleofe Pecci Natividad. Oo. Yung ngayon lakay ay retired na yata. Ambassador Irene Susan Natividad. Hindi siya. Ayan, mukhang graduate na siya. Ayan, retired na si Mama Pecci. Ayan. Okay, so bakit Germany? Anong meron doon? Oo, malalaman natin lakay sa mga susunod na araw. Siguro yung detalye nito. Ang nabanggit pa lang ay sa Marso dahil nga nag-courtesy call kanina yung kanilang ambassador sa Malacanang, kaya nabanggit yan. Bibilan ba ng Volkswagen? Sabi may mga kailangang i-finalize na commitments. Oo, may kailangan daw i-finalize na commitments. Ang nabanggit parang si dating Pangulong Pinoy, yung huling presidente ng Pilipinas na bumisita sa Germany, sa Berlin. Nagpunta sa Berlin si Pangulong Noynoy nung araw? Mukhang siya lakay. Okay. So, anong latest kay Congressman Ralph Recto? Wala bang kinukumpirma ang Malacanang? Wala pang kumpirmasyon ang Palasyo lakay, pero di ba sabi ni Ate V, bukas daw ang oath-taking. So, abangan na natin bukas. Dahil hanggang sa mga sandaling ito ay tahimik ang palasyo tungkol dyan lakay. Pakilusin mo yung mga bubit mo dyan sa Malacanang. Nung Lunes daw nagpunta dyan si SBMA Chairman Jonathan Tan. Mukhang nagpaalam na sa presidente. Oo nga lakay, may mga nagtatanong rin. Walang inilalabas na ganyang informasyon. Mga aabangan natin sa mga susunod na araw. Wala pa pala. Kaso... Alam mo, bihira kasi lakay, bihira na ina-announce sila ahead. Ang lumalabas na kaagad ay either papel or picture ng oath-taking. Tsaka ang hirap din umasa kasi minsan may appointment na nababawi pa. Touch mo. Pwede pala yun. Oo, at saka minsan may mga palutang lakay, kaya kailangan na yung official, yung anunsyo mula sa palasyo. Totoo yan. At saka hindi lang yan hanggat hindi ka nanunumpa, kahit na may appointment na papers na ano pa ha? Hindi ka pa sigurado. Biglang nababawi. Teka muna, ba't akala ko siya na? Ayan, bakit nabago? Ha? So anyway, yan na abangan natin. Mukhang maraming pagbabago sa mga cabinet members at mga government officials ngayong 2024, Ms. Let. Lakay. Pero ayun nga lang, walang inilalabas na impormasyon tungkol dyan ang palasyo. Ayan, tulad na lamang ng lolo mo. Ayan, si Yusek Lolo Leocadio Sebastian. Sinong kapalit niya? At saka si Yusek, si lolo mo, ha? Domingo Panganiban. Ayan, Mukhang si si Secretary Laurel Nalakay. Oo nga. Sino papalit na Yusek? Mayroon na ba, Miss Abangan natin. Wala pa. At saka nga pala, ipaabot mo kay Apo Secretary Lucas Bersamin, ha? Mr. Small Little President, ano pangalan nung pamangkin? Pamangkin ba yun? Parang, kala ko anak niya parang yun. baby. Kala ko anak niya yun. Pamangkin niya pala yun. Bersamin, ayan. Pati mga PNP officers, ha? Abay, nainip na sila dun sa mga, sa mga promotions. Bakit daw natetenga? Magre-retire na iba, hindi pa na-actionan yung kanilang may recommendation for promotion, hindi ina-actionan ng Malacanang. Ay, sige, hingi tayo ng update tungkol sa lakay. Kailan makalampag. Ayan. Okay, maraming salamat, Ms. Let. I-ready mo na yung visa mo tayo. Pupunta ng Germany. Naghihintay ang Berlin Wall sa'yo, ha? At saka yung... Kailangan mo nang mabunot sa PR001 lakay. At saka yung Van Houten. Kailangan pala ni Miss Let manalo sa raffle. Yung masarap na tsokolate nilang Van Houten at saka yung ano nila? Ayun, binabanggit mo sausage lakay. Frankfurter ba yun? Ayun, Frankfurter. Frankfurter? Frankfurter Wurstchen ba yun? Mga gano'n. Famous sila sa yung mga
Malalaking hotdog eh. Pero ang pinakakilala daw sa kanila, Miss Let tsaka Lakay, itong tinatawag na bratwurst. Bratwurst? One of the famous German sausage. Ganun ba? Di ko alam. Pangalawa yung Frankfurter. Frankfurter. Masarap yung mga sausage nila kay kaso medyo may kamahalan. Ganun ba? So habang kumakain ka, naluluha ka na rin. Hindi sa sarap, kundi sa mahal. Wala bang... Minsan lang siguro pero hindi madalas kasi sasakit talaga yung bulsa mo. Wala bang binatbat ang hotdog ng Pure Foods? Pure Foods baka naman, binanggit ka nila kaya. Okay, maraming salamat Miss Let. Ayan, bon voyage Mr. President. Kaya Sister L. Ayan tuloy, guten tag, Mama Maricel Kapili Petzold. Ayan, nanonood pala sa atin sa sa Leipzig, Germany. Ayan. Report mula kay Raymond. Ang ERC dumistansya naman sa balak ng mga local government units ng Western Visayas na maghabol ng danyos dulot ng malawakang brownout. Detalye balita mo RH28 Raymond Adpas. Kay Raymond. Sister L at Mayor wala sa kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission o ERC na obligahin ang mga kumpanya sa energy sector na magbayad ng danyos kapag may aberya sa kuryente sa isang lugar. Itong binigyang din ni Attorney Mona Lisa Di Malanta ng ERC sa hearing ng Senate Committee on Energy sa malawakang brownout sa Western Visayas. Ayon kay Di Malanta, kung sakaling may pagmultahin silang kumpanya ay mapupunta sa National Treasury ang multa. At ayon sa batas, hanggang 50 milyong piso lamang ang maximum na maaari nilang ipataw na multa. Malayong-malayo sa binanggit ni na Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City at Iloilo Governor Art Defensor Jr. na may 5 bilyong piso ang pagkalugi sa kanilang lugar. Sabi ni Di Malanta ay sa mga korte maring magsampa ng class suit ang mga LGUs kung sila ay magkakabol ng danyos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Tapos na ba ang hearing? O meron pang itatagdang hearing? Ipapatawag ba lahat yung mga Chinese na kasosyo ng NGCP? Di ba ipapatawag? Meron pang kasunod na hearing na dito, Mayor, dahil mukhang hindi pa rin kontento yung pati mga senador, hindi rin kontento sa mga kanilang nakuhang report mula sa iba't ibang mga government agencies at mga private companies sa energy sector. Kaya gusto nila humarap pa muli or magkaroon pa ng kasunod na hearing tungkol dito sa usapin na ito ng brownout dyan sa Western Visayas, Mayor. Okay, maraming salamat Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Raymond mula sa Senado. Dumako tayo sa Kamara. At issue pa rin ng malawakang power outage sa Western Visayas. Ang Energy Regulatory Commission, ERC at NGCP. National Grid Corporation of the Philippines pinagsusumiti ng Kamara ng mas detalyadong report sa ginawa nilang aksyon sa nangyaring malawakang brownout sa Western Visayas. Aris number 12, Milky Regunal, please come in. Milky. Lakay at Sister L, pinakapaliwanag ng Kamara ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission kung merong mga napatawan ba ng parusa sa nangyaring blackout sa Western Visayas. Bukod sa DOE at ERC, inoobliga rin ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang Philippine Electricity Market Corporation na magpaliwanag. Sa hearing ng House Committee on Energy sa nangyaring brownout sa Western Visayas noong January 2, ipinunto ni Defensor na ito na ang pangalawang pinakamalalang power outage sa Panay Island pero walang napapatawan ng penalty. Sa hearing, nireport naman ng ERC na nakasunod na ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa rekomendasyong inilatag ng Interim Grid Management Committee na nag-imbestiga rin sa nangyaring April 2023 blackout sa Panay Island. Ayon kay ERC Chairman Mona Lisa Di Malanta, batay sa estimating report ng NGCP, halos lahat ng rekomendasyon ng komite ay nakasuunod sila maliban na lamang sa isa. Kabilang sa rekomendasyon ang pagkakaroon ng simulation at contingency. Saka rin magkaroon ng pagpalya muli sa mga planta kabilang naman under voltage.
Sa kabila nito, pinagsusumiti pa rin ng Kamara ang ERC at ang NGCP ng mas detalyadong report para makita ang resulta kung meron silang ginawang mga aksyon. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Manang Milky. ako si Sakay. Ayan, sana wag na mag-brown out dito sa may Palawan, ano, ha? Wag naman Sakay. Mapaparalyze yung ano natin, yung mga military facilities natin na nakaabang dyan sa West Philippine Sea. Oo, wag naman sana. At sana, bilisan yung report kung talagang merong panagot, para panagutin na rin Lakay. Kasi ang laki rin ng epekto ng brownout. Hindi lamang sa negosyo, kundi report ng mga kongresista sa Western Visayas, marami daw din ang nagkasakit dahil sa kawalan ng serbisyo ng kuryente. Anong mangyayari kay Congresswoman Janet Garin? Abay liliti siya ng Sandigan Bayan sa isyu ng Dengvac siya, Manang Milky? Siya ba ay pagbabakasyonin o siya ba ay tuloy pa rin ang kanyang tungkulin bilang mambabatas kahit tuloy ang hearing ng kanyang kaso? Oo. Hinintay pa namin Lakay yung statement ni Congresswoman Janet Garin. Pero ito matagal na kasing issue yung Dengvac siya. Siguro naman habang dinig ito sa korte at wala pa namang final na desisyon dito, ang korte ay mananatili pa rin siya sa kanyang pwesto bilang kinatawan. Yung tanong mo naman kay Lep, yan din ang tanong namin Lakay. Pero mukhang maugong na. Ang si Congressman Raul. Oo nga pala, si Congressman. Sumisipot pa ba? Ay, wala pa lang session, ano? Oo, may mga report kasi daw na nagliligpit na sa kanyang tanggapan. Pero ayaw bang kumpirmahin. Gusto rin naman niya kasi manggaling yung announcement mula sa Malacanang at hindi naman daw mula sa kampo ni Senator Recto. Although, nag-tweet na yata at meron na mga ipinost sa social media si Ate V. Ayan, kaya maugong ang tuloy ng appointment ni Congressman Ralph Recto sa Department of Finance. Ang tanong pa ng mga taga-Batangas, paano gayan? Siya ga ay tatakbong gobernador o kaya ay senador. Ayan, paano yan? Kakalimutan yung ambisyon o balak na bumalik ng Senado? Una Lakay, dapat ma-resolve dito sino ang magiging caretaker sa Batangas. Kasi iwanan yan sakali na siya ay ma-appoint bilang Finance Secretary. Number 2, mukhang kung siya ang ma-appoint bilang DOF Secretary, baka hindi na maituloy ang kanyang plano uli na kumandidato sa Senado naman. Okay, hasabag hanggang 2028 pa siya pagka matagal-tagal pa ng konti. Ayan, okay. Oo, kung kasi co-terminus kung sakasakali ng BBM administration. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang hapon Lakay, Sister L, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky. Babalikan natin ilang pang mga reports. Standby Edniel Parosa. Aba, ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa nabulgar na fuel storage ng Amerika sa Subic. Aba, ano bang pinag-aandaan ng US sa Subic? Bakit nag-iimbak ng mga langis dyan? Ha? Dami langis dyan, ha? Dami smuggle dyan, eh. At Department of Transportation iginagalang ang posisyon ng ilang mambabatas ukol sa kahilingan na huwag mo na ituloy pag-aralan mabuti ang PUV modernization. Standby Christiana Manyo, Ora Sister L. It's 4:47. Balikan natin ang mga reports. Sandali lamang, Edniel, standby Christian. Ito nga muna sa Kongreso, Sandigan. Tuloy ang paglilitis ng Sandigan Bayan sa kasong may kinalaman sa Dengvac scandal laban kay dating Health Secretary. At ngayon ay Iloilo Congresswoman Janet Garin. Ito dahil ibinasura ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Garin na i-dismiss ang kasong graft at illegal na pagbili ng bakuna kontra dengue noong 2015. Sa kanyang motion to quash, ipinahayag ng dating Health Secretary
na wala daw nangyaring krimen o graft sa kanyang naging papel sa kontrobersyal na transaksyon ng pagbili ng Dengvaxia. Pero sabi ng Second Division ng Sandigan Bayan, merong sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis laban kay Garin at iba pang mga akusado. Itinanggi din ng Sandigan Bayan ang paratang ng mga respondents na sila ay napagkaitan ng karapatan, due process, para sa mabilis na pagresolba ng kaso kaya ay speedy disposition of cases. Si Garin at iba pang akusado ay idinimanda dahil sa kahinahinalang pagbili ng mahigit na 3.5 billion pesos na halaga ng Dengvaxia vaccines. At kung di tayo nagkakamali, ang isa sa mga nag-file ng kaso ay si PAW Chief, Persida Rueda Acosta. At dito po sa kontrobersya ng Dengvaxia, may mga sinasabi po mga namatay na mga bata na binakunahan ng nasabing kontrobersyal na vaccine. Samantala, lumobo na, lumobo na sa 2,199 ang kaso ng acute gastroenteritis sa Baguio City. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni Dr. Celia Brillantes, City Health Officer sa Baguio. Ayon kay Dr. Brillantes, pinangangambahang tumaas pa ang bilang dahil marami pa rin ang nagpapakonsulta sa ospital dahil sa naturang sakita. Sa ngayon, nagpapatuloy ang kanilang testing upang matukoy naman kung ano ang pinakasanhi ng diarrhea outbreak. Narito po ang tinig ni Dr. Celia Brillantes. We are on top of the situation. Everything is under control. And we are now looking at decrease of cases but increase of reporting. So maganda po ang nangyayari at marami po mga nagre-report po ng kanilang mga experience ng diarrhea po when they came here in Baguio during the holidays. Naku, kung kuryente ang problema dun sa Western Visayas nitong New Year, lakay. Hindi kaya water supply din ang naging problema rito? Ha? Yung supply nila ng tubig. Malinis na kaya, no? Sino ba ang concessioner ng tubig dun sa Baguio City? Samantala, Armed Forces of the Philippines dumistansya sa Bulgar na pag-iimbak ng langis ng Amerika sa Subic. Ayan, para saan yan? Ha? Bakit dito sila nag-iimbak? Bakit may fuel storage? Meron ba silang pinaghahandaan? Very advanced ka talaga, lakay. O sila ay magbebenta rin ng langis, kakalabanin ang Petron, Caltex, Shell. Magbebenta talaga ng langis, kaya gagamitin. Pero lisensya muna. Kung yan ay wala, questionable yan. Alamin natin, report mula kay Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay at Elaine, walang dapat ipaliwanag ang sinatahang lakas ng Pilipinas sa nabunyag na paglipat ng langis mula sa Pearl Harbor sa Hawaii patungo sa isang storage facility sa Subic Bay Freeport Zone. Yan ang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar matapos silang kalampagin ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos patungkol sa shipment ng 39 million gallons umanong langis ng United States Navy karga ng Yosemite Trader. Tanong ng super ate ng Pangulo, bakit nananahimik ang AFP at Department of National Defense sa tila pre-positioning ng assets ng Amerika sa posibleng gera nito kontra China para sa teritoryo ng Taiwan? Sa panayam naman sa Campo Aguinaldo, sinagot at nilinaw ni Colonel Aguilar na wala silang kinalaman itong AFP dahil administrative ang proseso ng oil shipment na kinumpirma naman ng US Embassy sa Maynila. Kung mayroon manong dapat magpaliwanag, ani Aguilar, ito ay ang ibang ahensya ng pamalaang may kinalaman sa pag-imbak ng langis na hindi na tinukoy ng US Embassy kung para saan gagamitin. Pakinggan natin si Colonel Aguilar. The Armed Forces of the Philippines has nothing to explain. The fuel shipment and the process that was followed by the US government, which are all administrative in nature, did not involve the participation of the armed forces.
Sa bahagi naman ng DND, inulit ni Director Arsenio Andulong, tagapagsalita ng Gagawaran, ang pahayag ng US Embassy at sinabing kontrata ito ng US government sa mga hindi na pinangalan ng kumpanya sa Pilipinas. Tinawag niyan plong na regular commercial transaction ng paglipat ng langis at wala nang itinagdag pang detalye hinggil dito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Edniel, ito, Lakay. Anong klaseng langis yan? Ayan, may kasabang aviation fuel dyan, pang fighter jets, ayan, pang submarine ba yan? Ayan, pambarko, ano ba yung fuel na yan? Lakay, kung yung confirmation ng US Embassy ang tatanungin, wala silang inilabas na in particular kung anong uri ng langis. Pero patay doon sa initial info na pinaputok na ni Senator Amy Marcos ay langis ng US military. Itong binabanggit na inilipat mula doon sa Pearl Harbor sa Hawaii na isang US military facility o naval outpost patungo dito sa may bahagi ng Subic. Nang tanongin naman Lakay ng mga reporter kung saan in particular sa Subic Bay Report Zone itinago o itinatago itong langis at nang inilutang na maaring ito yung mga dating naval post dito ng Amerika sa Subic. Ang sabi lang ng AFP ay mere assumption itong binabanggit at dapat tanongin yung ibang ahensya ng gobyerno na nakakaalam nitong sinasabing kontrata ng US government sa mga kumpanya dito sa Pilipinas. Kinumpirma na ng US Embassy yan. So, ang tanong pa rito, Edniel, saan gagamitin? Ba't nag-iimbak ng langis sa Subic? Alam mo Lakay, yan yung una-unang tanong pagkatapos kumpirmahin, ang sinasabi ng isang source US Embassy na lumabas sa artikulo ng state media Lakay, Philippine News Agency, ay hindi nila maaring banggitin kung saan gagamitin ito sa hinaharap. Hindi kinumpirma, hindi rin itinatanggi na itong langis na ito ay gagamitin ng militar mismo ng US Indo-Pacific Command sa isang military operation sa hinaharap. Pero ang malinaw ay hindi ito Lakay nakalagay doon sa EDCA site o alinman sa mga EDCA site. Walang binabanggit ng AFP na ito'y nakakarga o nakatago sa EDCA site ng US dito sa Pilipinas. Ang sinasabi ng US Embassy, secret. Hindi pwedeng sabihin kung saan nila maaari itong gamitin sa hinarap. Dami-dami lang siya. Pati sila bumili sa mga oil companies dito. Ba't kailangan pang... Para gusto nila mag-overthink tayo. Sige, abangan natin yan. Tutukan mo yan, Edniel. Oo, Lakay, yan ang pinaputok ni Super Ate ng Pangulo. Bakit daw nanahimik ang DND? Bakit kailangan manggaling pa sa kanya bago kumpirmahin maging ng US Embassy itong nasabing kaso? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RHF 52 Edniel Parrosa. Samantala, Department of Transportation, iginagalang naman ang posisyon ng ilang mga mambabatas tungkol sa PUV Modernization Program. At ito naman daw ay tuloy pa rin alinsunod sa direktiba ng pamahalaan. Sino nagsabi niyan? RH8, Christian G. Golomanyo. Christian. Lakay at Sister L, ginagalangan ng Department of Transportation ang posisyon ng ilang mambabatas sa naging pagdinig ng House of Representatives sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa Office of Transportation Cooperative Chairperson Andy Ortega at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Devilo Guadis III, kabilang na ang pagpapaliban sa modernisasyon habang wala pang kalinawan ng iba't ibang issue. Ngunit giit ng mga opisyal, malinaw ang direktiba ng Malacanang na December 31 ang deadline para sa franchise consolidation at hindi na ito muling palalawigin. Ani Guadis, mula noong 2017, ilang beses na itong pinalawig ng pamahalaan at panahon na para ito'y tuldukan. Paglilinaw naman ni Ortega, taliwas sa ilang agam-agam, ang mga kooperatiba at korporasyon ay may kalayaang pumili ng gusto nilang modern jeep, local man o imported at hindi ito iniimpluwensyahan ng DOTR. Dagdag pa ni Ortega, walang basihan ang pagtataas sa pamasahe na higit 30 piso dahil ang fare hike ay nakabatay sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo at assessment ng NEDA. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Christian, yes, Takay. Alamin mo nga, may mga records naman yan Alamin mo nga kung sino ang importer ng mga modern na jeepneys. Ayan. Kasi nito nakalipas ng administration nagsimula yan
Alam mo kung kasi Adan Lakay. eh Ang binabanggit si kanina Congress Lakay ni Chairman Ortega ay merong 53 pinapayagan na manufacturer, both local and imported, at binabanggit niya, inaprubahan yan nung nakaraang administrasyon. Kaya nga, sino yan? Secretary ba yan? Yusek? Sino-sino ba yan? Nangingi na kami ng kopya, Lakay. Bibigyan kita. Sige. Maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay and Sister L. Kasi kanina takot si Congressman Bonifacio Busita na banggitin Si Congressman Busita kanina, akala ko naman papangalanan na. Akala ko matapang. Yung pala, papaasahin ka. Na-chope ang Congressman Busita. Baka kasi nag-iingat lang, Lakay. Samantala, sabi na ating bubit Sister L. Ano ba na yan? Itong si, sa bagay, sabi na ating bubit, confirm na mag-resign. Siguro para hindi masakit pakinggan, mag-resign na lang bilang chairman ng SBMA. Si Jonathan Natan. Ayan, so, magre-resign. Okay. That's the term. Kaya lang iririgo doon, i-recycle. Tama ba, Secretary Benhar Abalos? Gagawin daw pong undersecretary ng DILG. Grabe naman yung bubit mo, Lakay. Ang bilis-bilis naman yan. Alam mo na ating bubit, matinik ha? Baka makasapa natin sa programa rito. Oo nga, no? Kasi balita ko, ang DILG yata mukhang magbabalik Baka ipalit kay Yusek Pasaraba yan. May co-host mo pala. O kaya si Yusek Marge Gutierrez. Kay Yusek Marge. Pero matindi itong reaksyon na isang justice na ayaw magpabanggit ng pangalan, Sister L. Bakit? Abay, delikado daw ang amendment sa ating saligang batas. Bakit? Kahit ito ay yung economic provision. Naku, nakakabahala daw. Kasi ang sabi nitong bubit nating justice, Sister L, abay, pagka nagkaroon ng amendment sa economic provision nating saligang batas, yung issue ba ng ownership, ha? Ayan. Yes, Di ba, papayagan na magkaroon ng land ownership ang mga foreigners. Abay, just imagine, sabi niya, ha? 56 pesos ang palitan ng dollar. Ayan. O kaya English pound, o kaya euro, ha? Paano daw makapag-compete ang mga Pinoy sa pagmamay-ari pagbili ng lupa, ha? Baka mga lupa daw natin. Baka halos lahat ng lupain sa Pilipinas kanila na. Pakiwin ng mga foreigner. Ayan. Sabi, hindi kaya maging lost civilization na tayo, ha? May punto, Lakay. Kung saan ang mga lupain natin ay hindi na tayo ang magmamay-ari, kundi karamihan ay mga foreigners. Nakakalungkot pa dyan, Lakay, kung gigipitin ka para ibenta sa iyo ang lupa. Para ibenta mo pala ang lupa, di ba? Anyway, siguro dapat mapag-usapan mabuti yan. Pero bago ang lahat, bati mo natin ng happy birthday. Si Mayora Jeannie Sandoval ng Malabon. Happy birthday, Mayora. At si Ateng Marlene Tarun. Oy, Ateng Marlene, happy birthday, ha? Binabati ka ni Kuya Dick. At happy birthday din kay Assistant Solicitor General Franz Devesa. At si Customs, taga-Customs, Customs broker pala, ayan. Akala ko Deputy Commissioner na, ha? Ayan. Ay, Ninyo Bonito Padilla, ha? Ayan. Happy birthday, Kuyang Roger Janko ng Bureau of Customs. At happy birthday din kay Mr. Henry Lusanes. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Sister Albo, Elaine Apit, minus Miss Thea Petro Corpus. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Oras, Sister L. Wala na yung resolution mo. 5 minuto makalipas ang 5:00.